Attention mga Filipino senior citizen, ano-ano nga ba ang updated na mga benefits, ayuda na matatanggap ninyo ngayon mula sa ating gobyerno? Dapat malalaman ninyo ito para makuha nyo at ma-enjoy ang mga benepisyong ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Pag-uusapan natin ngayon ang updated na mga benepisyo at mga ayuda na makukuha ng ating mga lolo at lola mula sa ating gobyerno. Dapat nyo ito malalaman para ma-enjoy at makuha nyo. Pero bago ang lahat at atin ang pag-uusapan mamaya-maya, ay kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So ito na po ang latest update para sa mga benefits at mga programa, mga serbisyo, ayuda na makukuha ng ating mga lolo at lola. Pakinggan natin ang panayam ni Attorney Larry Gadon sa kanyang programa sa PTV at kanya nga pong in-interview itong OIC, no? Officer in Charge sa NCSC na pansamantalang humalili sa suspended NSA Chairman Attorney Franklin Quijano. Narito. Ngayon naman ay kasama natin ang OIC Chairperson at CEO ng National Commission for Senior Citizens na si Dr. Mary Jean Loreche. Magandang umaga, Dr. Loreche. Magandang araw. Dr. Jean. Yeah. Oo. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa aming imbitasyon na kayo ay makasama dito sa aming programa upang mabigyan natin ng mga impormasyon ng ating mga kababayan, lalo na yung mga interesado na malaman ang mga ginagawa ngayon para sa senior citizens. Kamusta naman inyong programa at ano ang ginagawa ng inyong ahensya para sa ating mga kababayan, lalo na ang mga senior citizens? Magandang umaga din sa iyo, Larry, and thank you so much, no? At kami ay napaunlakan upang maiparating sa ating mga kababayan ano-ano mga programang meron tayo. Okay. Una sa lahat, we are celebrating the Elderly Filipino Week, October 1 to 7. So very timely. Very timely. And dahil sa Elderly Filipino Week, ang ating pong tema ay building the nation, inspiring generations. Okay. So you can just imagine na by the theme itself ay yun yung pinapatunguhan ng ating mga programa ngayon sa National Commission of Senior Citizens. Okay. Ang talagang interesado ng mga na malaman ng mga kababayan natin dyan ay yung kanilang tinatanggap na pension. Pwede nyo ba ipaliwanag ang pension na tinatanggap ng mga senior citizens? Ito ay bukod doon sa mga private pensions na nakukuha nila noong sila ay nagtatrabaho pa sa mga private companies at sa gobyerno. Aside from that, meron pa bang ibang nakukuha? Meron tayo. Sa ngayon kasi sa kasalukuyan, yung ating social indigency program na social pension na tinatanggap nilang mula 500 naging 1,000 kada buwan, that is only for the indigency program. Okay. And may qualifiers na 4 niyan. One must be indigent, wala siyang hanap buhay, walang support ang economic from the family, at walang pension in any form. In any form. But that is still with the Department of Social Welfare and Development. Okay. So, kasi bago lang naman ang NCSC, no? Ginawa lang naman tayong batas nitong 2018 lang. Okay. So, yung programa na yan on the indigency program nasa DSWD with there is going to be a transition for that as provided for by law, and we're looking at maybe when we are ready for it 2026. But what is with ano yung transition na mangyayari? Magiging
independent agency kayo? We have always been an independent agency, Okay, but- directly under the Office of the President. Okay. But the programs per se that are being handled by DSWD in relation to the social programs for Okay. seniors, nasa kanila pa yung iba. So ang nasa atin ngayon ay yung assistance to older persons na bago lang na ilatag sa atin. But soon to come, for January of next year already, dahil yung budget na sa atin na would be the expanded centenarian cash gift. Ito yung batas na pinirmahan ng ating Pangulo nitong February 28 at naging batas siya March 17 of 2024. Which is, when you reach the milestone of 80, 85, 90, and 95, tatanggap ka ng 10,000 cash gift from the government. So, hiwalay pa ito pag ikaw ay naging centenarian. Okay. So, the expanded centenarian cash gift, the centenarian cash gift will now be with NCSC effective January 1, 2025. Okay. So, ang implementation ay nasa commission na. Yes po. Pero ito linawin ko lang na halimbawa naging 80 ka, meron ka ng 10 and then pagdating mo ng 85 another 10. Yes, Hindi that's ito correct. one-time gift Hindi, lamang. hindi. So as they grow older, Yes. as they age. As they age, opo. Oo. Pero Larry, if I am going to qualify that, mas maganda sigurong marinig ng ating mga kababayan that the government loves the elderly population so much na nag-provide sila ng cash gifts na yan. But more than the monetary are the services and the programs that Yes. the government is giving to our kababayans. Yeah. So that is where NCSC has developed programs that will address those sustainability in terms of mga services na pwede nilang ma-access. Ay siguro dyan dapat ay makipag-ugnayan kayo sa PhilHealth. Dahil na marami ang hindi nakakaalam na kahit hindi sila paying members ng PhilHealth ay sila pa rin ay covered being a Filipino. Kasi nagkaroon na tayo ng for the first time ay naging 100% ang implementation ng universal healthcare under the administration of President Marcos. That's na correct. kahit na hindi sila paying member, they will still be covered with the same benefits as those paying members. Siguro dapat ay magkaroon tayo ng mga public information campaign doon sa mga senior citizen na hindi alam yung bagay na yan. That's correct, Larry. That's what we are doing. Una sa lahat, when you talk about PhilHealth, pagka senior ikaw, automatic covered ka because that's under the Universal Healthcare Act. Pangalawa, yung benefit na binibigay sa atin, hindi lang sa mga seniors ng PhilHealth, is the coverage of our medical healthcare needs. Yes. Whether you are on an outpatient via their consulta package or the other one is when you are admitted. Yes. So when you're admitted in the hospital, when it is a government facility, total no balance billing. Yes. But if you are in a No cash private, out. Yeah. but in a private hospital, then there will be a cash out if you exceed what is being covered by PhilHealth. Yung mga case rates nila. Yes. Oo. And ang isa pang magandang ginawa ngayon ng PhilHealth ay yung lalo pa't mabilihan ngayon dito yung mga senior citizens ay yung free maintenance medicine as long as they are registered. Yes, that's correct. And Meaning, they're not paying members but they are registered. yes, they have to register to the consulta package of Yes. PhilHealth. Oo. Yun lang naman ang requirement natin doon. Pangalawa, merong expanded Ito ba ngayon. yan na ituturo sa kanila ito? Yes. Meron ba tayong intensive public information campaign? Kasama po tayo ng PhilHealth niyan sa gawain nila, advocacies. Pero kung titingnan mo again, Larry, PhilHealth has been expanding the privileges. No? Yes, Like for oo. example, ang ating dati-rating dialysis package Yes. ay 2,600 per Na naging session. 4,000 noong Naging February. 4,000. Opo. And then, nung September 3, naging 6,350. 6,350. So, Oo. so you see the upgrading in terms of the benefits that are being cascaded to our older adult population. Yes, so this time with the 6,350 package, I'm sure wala na talagang cash out dyan. Wala ng na, pasyente. kasi kasama doon, Larry, Pati doctor's fees. Yung doctor's fees, yung Oo. mga gamot, Oo. at saka yung laboratory mismo, Oo. and the actual dialysis. Yes, Now, napakaganda ng ginawa and ng
Marcos administration sa bagay na yan. Actually, we are even lobbying further to improve the elderly care package. Kasi ang akin naman ay yung senior population ko. So, the elderly care package, nakipagpulong na tayo kay PhilHealth niyan, no? Na kung po pwede, palawigin pa yung mga nandoon sa loob ng package. For example, the Consulta package, overarching, there are 15 tests na kasama doon. Yes. But the older person will require more. Kasi habang tumatanda tayo, mas dumadami yung mga pangangailangan. So we are lobbying for that to include it, this test na we are in... Ako nga dati, basic test lang. Ngayon, ang dami nang nire-require sa akin. Because I'm already senior. So welcome to the Club 20. The Club 20 discount. So yun yung mga ginagawa natin. So isa lang yan sa programa ng National Commission of Senior Citizens. Kung titingnan natin, we're not just looking at the benefits or in terms of economic and the health, but we are moving forwards now with the two things. Number one, yung ating preventive aspect of care to, so nandun yung wellness natin, nandun yung programa natin ng lifestyle, ng nutrition, even social prescribing, spirituality, ina-address natin in a holistic manner via a community care center approach. It's like a one-stop shop. It's a convenience store. And on one hand, we have the livelihood programs. Kasi sabi ng Pangulo natin, ang mga nakakatanda daw, dapat kasama pa rin ng nation building. So, kaya yung ating tema na, we are builders of the nation, kasama sa ating tema yon because we want really livelihood as part of our programs for the elderly population. Alam niyo, isang napun ako sa mga nai-interview ko ng mga iba't ibang agencies at mga iba-ibang mga public officers natin. Talagang napakataas ng motibasyon nila ng pagtatrabaho at pagbibigay ng serbisyo. Kasi napakahusay ng ating presidente. Sa kanya mismo, mararamdaman mo yung talagang sinseridad na tumulong sa ating mga babayan at maglingkod tayo. Kaya tayo nahahawa na rin nung kanyang pagiging highly motivated. Dito naman sa senior citizen, kanina naging panauhin ko rin ang itong doon sa National Commission naman for persons with disability. Ang isa sa mga hangarin din nila o advokasya ay yung makapagbigay ng trabaho doon sa mga persons with disabilities na hinihikayat nila ang mga kumpanya na mag-hire naman ng mga persons with disabilities. Dito ba sa atin, doon naman sa Senior Citizens Commission, ay meron din ba kayong mga ganong programa na hinihikayat natin ang ating mga kumpanya na lalo na yung mga nasa private sector na mag-hire naman ng mga senior citizen na yung who are still able and willing to work? Thank you so much, Secretary Larry, for that question. Napakaganda po niyan. Kasi isa sa ating isinusulong talaga, there are 3 qualifiers lang upang sila ay mabigyan ng opportunity for work. Una ay they have to be able, capable, and willing. So, 3 criteria yun. Able, capable, and willing. So, meron po tayong mga programang hinahain ngayon. We're touching base with TESDA for the skills development. And then we touch base with DOLE for the livelihood support program nila in terms of financing. We touch base with the various agencies like the Department of Tourism. Si Secretary Frasco, Secretary Larry has, we're touching them na yung mga areas natin that are tourism-rich destinations, that we develop programs for tourism-related livelihood opportunities for the older persons. So, ayun po mga ka-vlogs, atin pong narinig mula sa OIC Chairman ng NCSC na kung saan yun po ang mga benepisyong makukuha ng ating mga lolo at lola, kabilang po ang social pension, ang 100,000 pesos na cash gift para sa mga centenarian, ang 10,000 pesos para sa ating mga lolo at lola na may edad 80, 85, 90 at 95 years old. Ilan lamang yun sa mga benepisyo, mga ka-vlogs. Kaya naman dapat nyo itong malalaman, dapat po ay ma-enjoy at makuha ninyo ang mga benepisyong ito, mga lolo at lola dito sa Pilipinas. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto niyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po i-click niyo po ang ating join button. Maraming perks dyan, mga ka-vlogs. Be my member now.
Sana naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa ating mga benepisyo ng ating mga Filipino senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo ring i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel. Pawang katotohanan at lahat totoo lamang.